Hi! So today ang lulutuin natin ay pinaputok na tilapia. So itong recipe na to, natutunan ko to sa aking kuya, kay Dico Nelson. So lagi nila itong niluluto. Ang mga ingredients natin para sa ating pinaputok na tilapia ay isang piraso ng malaking tilapia. So itong nabili ko, medyo malaki nga. Hiniwaan ko siya sa gilid. So nilagyan ko ng slits para pumasok doon yung ating sauce mamaya. So ito, bali cleaned na, natanggal na yung kaliskes at tinanggal na rin yung hasang. So, kailangan din natin ng 2 pieces ng sliced tomatoes. Half ng onion na malaki na ginagamit ko. So, slice din siya. This is celery. Actually, ang kailangan natin dito ay kinchay or Chinese celery. But since wala akong mabili, what I'm using is celery. I use 3 stalks dito and then I cut it diagonally. These are carrots. So, yung carrots natin supposed to be, ang cut niya is julienne. Kaya lang, gumawa rin ako ng mga carrot florets para medyo maganda tingnan. We will also need butter or margarine, salt and pepper to taste, oyster flavor sauce. So this is optional, sesame oil. Kung gusto ninyo, pwede nyo siyang lagyan. Kung ayaw ninyo, pwede ring wala. So yun lang ang mga ingredients natin para sa ating pinaputok na tilapia. So for our procedure, ang una kong ginawa is, nag-cut ako ng aluminum foil. So yung aluminum foil dapat, mas malaki siya dun sa ating fish. And then ipinatong ko siya sa isang cookie sheet. Yan, so may cookie sheet ako sa ilalim. So ating fish, bali isi-season muna natin siya with salt at saka pepper. So lalagyan natin ng salt. Yung fish natin, konti lang. So sa labas, pati dun sa mga hiwa niya, pati sa loob. Pati pepper lalagyan din natin. Yung loob ng fish natin lalagyan din natin ng konti. Next na gagawin natin, papahiran natin ng butter or margarine yung ating fish. So lalagyan natin yung loob niya. Siguro mga 2 tablespoons ng margarine or butter. So depende sa laki ng fish ninyo yung ilalagay nyo na butter. And then yung labas. So, pati yung mga cracks lalagyan natin o yung mga hiwa niya. Pati yung kabilang side. And the next na gagawin natin is ilalagay na natin yung gulay sa ating fish. So, papalaman na natin yung loob niya ng tomatoes. Pati yung head part. Onions, yung ating celery or kinchay. So, mga isang bunch siguro ng kinchay, mga 5 pesos worth, pwede na dito. Pati na rin yung ating carrots. Yan. So, bali yung sa loob niya lalagyan natin. Papalaman na natin. Stuff natin sa loob ng fish, bale. And then, lalagyan din natin sa ilalim niya. So, parang lalagyan natin ng bed ng ating vegetables sa ilalim. And then the rest, ilalagay natin sa ibabaw ng ating fish. Next na gagawin natin is lalagyan natin ng oyster sauce yung ating isda. So, kung malalagyan nyo yung loob niya, lagyan nyo. And then, yung ibabaw.
So, depende sa laki ng fish yung ilalagay ninyo na oyster sauce. So, kung medyo maliit lang, siguro mga 1 to 2 tablespoons. Ngayon, pag malaki, medyo dagdagan nyo ng konti. So, I'm using 4 dito. So, I'm gonna add a little bit of salt again. So, konti lang. And a little bit of pepper. And then sa ibabaw niya, I'm gonna drizzle a little bit of sesame oil. So sabi ko nga, kung ayaw niyo ng sesame oil, pwedeng huwag niyo lagyan. So yun nga palang ginamit ko dito na aluminum foil, bali, doble siya para hindi siya mabutas. Kasi ang gagawin natin dito is parang gagawa tayo ng packet. Bali, itong fish natin, isi-seal natin sa loob ng aluminum foil at lulutuin natin siya through yung steam na manggagaling sa kanya mismo. So, ready na tayo na ibalot yung ating fish. So, this time ang gamit ko, isang layer lang ng aluminum foil. And then, i-fold natin yung sides niya. So, let's make sure na naka-seal yung ating aluminum foil at walang makakalabas na steam. Ating fish, o diba, nakabalot siya na parang regalo. So, make sure lang na walang mag-escape na steam dun sa ating aluminum foil. Ngayon ito po, pwede natin siyang lutuin sa baga or parang iihaw mo siya. So, ilalagay mo siya as ganito. Or pwede rin naman sa oven. Kasi kagaya ngayon, medyo malamig sa labas. Hindi ako makakapagpabaga. So, indoors ko siya lulutuin sa oven. Kung ihahanda ninyo pag may bisita kayo, pwede nyong i-prepare ahead of time and then i-ref nyo. So, kunwari, gabi pa dadating yung bisita nyo, pwede nyo itong gawin sa umaga pa lang. And then, pag padating na sila, tsaka nyo siya lutuin. Ipasok sa oven or iihaw. So, ready na tayo na lutuin yung ating pinaputok na tilapia. So, ang una natin gagawin, preheat natin yung ating oven to 350 degrees. At ilalagay natin sa bake. Yan. So, hintayin natin na uminit yung ating oven bago natin ilagay yung ating tilapia sa loob. Ito yung ating oven, lalagay na natin yung ating tilapia sa loob niya. Yan. So, sa middle rack natin lalagay. So, sasara muna natin yung oven. Paano natin malalaman kung luto na yung ating tilapia? So, mamaya makikita ninyo. Sara muna natin, ha? So, I think our pinaputok na tilapia is ready. Yan. So, kung makikita nyo, parang puputok na yung ating aluminum foil. Kaya siya tinawag na pinaputok na tilapia is kasi nga parang siyang puputok na sa sobrang bulge ng ating aluminum foil. So, malalaman nyo kung luto na yung inyong tilapia pag nakita nyo na ganyan na yung itsura niya, na talagang inflated na at mukhang puputok na. So, ready na to na hanguin natin. Patayin na natin yung apoy, ha? Ilabas natin sa oven yung ating tilapia na de-deflate na siya. So, kaya ko sinabi sa inyo na isil nyo mabuti yung inyong tilapia is para hindi mag-escape yung heat doon sa loob ng aluminum foil. Kasi ang parang nangyari dito is in-steam natin yung ating tilapia sa loob. Para natin ito mabuksan, gugupitin natin yung ibabaw niya. Yan. So, this is how we're going to serve our pinaputok na tilapia. Ang ginawa ko is, ginupit ko yung ibabaw niya with scissors. And then, in-expose natin yung fish na nasa loob. O, diba, ang dali niyang gawin. Tapos, simple lang din yung mga ingredients na ginamit natin. So, according to my kuya, masarap daw ito na papakin at kainin habang mainit pa. So, sana nagustuhan niyo itong recipe na to at sana itry niyo to. Maraming salamat sa panunod. Hanggang susunod ulit.